Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan, subong nga Miyerkules, lalaki nga pasyente nagamok sa sulod sang Alyosan District Hospital kahapon. Isa nagtaliwan, 4 pilason matapos ginpanglampusan sa nagwaras nga pasyente sa ospital sa Alimudian, Iloilo. Isa nadulaan sang kabuhi, 4 pilason matapos mabungguan sa minivan and tricycle sa Bacolod City bangod sang guba nga dalan. Probinsya sang Capiz ginpaydalom sa state of calamity bangod sang epekto sang baha sang weekend. Assessment sang structural integrity sang Hall of Justice Building sa Iloilo City nagapadayon. Kag number 1 kag 2 SB members sang Zaraga Iloilo nagsumpa na bilang mayor kag vice mayor sang Banwa. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapangunang nga balita, isa patay samtang 4 pilason sang nagwaras kag nagpanglampo sang IV stand ang isa ka pasyente sa sulod sang Alyosan District Hospital. Si John Sala nakatuto. Ini ang kabahin sa pangistorya sang utod sang sospek samtang yara ini sa sulod sa presuhan. Si alias Roy, 40 anyos ang nagwaras kag nagpanglampos ang IV stand sa sulod sang Alyosan District Hospital kahapon sa hapon. Natabong insidente sa hallway sa ospital. Patay ang 80 anyos ka pasyente matapos ginlampusan sang sospek sa dughan. Pilason ang 4 ka mga persona nga ginalakipan sang isa ka nurse kag 3 ka mga bantay sang pasyente. Kadaman sa ilang nakaagom sa mga minor nga pilas kag lagob. Suno sa utod sang sospek, wala sang patimaan sang pagkabayuleting iya utod antes gindala ini sa ospital. Pero sang gindala na sa ospital, may ginhambal ang sospek sa iya bantay nga iya man mismo iloy matapos nakabugtaw. Naghambal kano kay nanay nga pagbugtaw na nanay ginampusan kano ko kaya kang ibang nga taho kuno sir napatay kano ko hindi ako nang kano mampawanti amor to umpisa nga waras na hasta nag-igo ang iban nga paglampos na. 3 adlaw na nga na-confine sa ospital si alias Roy matapos mag-inom sang pesticide. Bangod sa iya kondisyon, ginhalin ini sa isa ka isolation room sa ospital sa rekomendasyon sang isa ka doktor. Apang sang yara ini sa sulod sang among hulot, gulpi na lang kuno nga nagwaras kag nagwa bitbit ang iya IV stand. Gulpi man lang ni siya kuno nagsingitan kag nagwaras kag amo na to kag nangampak na siya or nanglampos na siya sang ginabitbit niya ning IV stand. Padayon pang investigasyon sa tagdumalahan sa ospital apang nagpasalig nga magabulig sa mga biktima. Pagklaro ni Dr. Kerubin Mestrelianes, bastante sang security personnel ang ospital apang natabuan nga wala sa among lugar ang ila security guard. Nag-roving siya sa amutang nga time. Galing after, as in, gulpiada lang gid siya. Sa amutang nga area, nag-roving man siya. Galing kido kadasig lang sa event. Naka-roving siya dira sa area, nakalakat lang siya ka nagwa tong tao. Gitingon sa news team makuha ang bahin sang pamilya sang napatay nga pasyente apang nagpaiway sila anay nga maghatag sang pahayag. Reklamo nga homicide ang pagatubangon sang sospek. Gitingon man sa news team makuha ang bahin sini apang wala ini nagasabat sa pamangkot. Upod kay Hans T. Sherto, John Sala, 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamong salamat. Isa ka persona na dulaan sa kabuhi. 4 person matapos mabungguan sa minivan ang tricycle sa Bacolod City. Nakatutok Irene Pedraso. Wasak ang ini nga mga tricycle samtang gupi naman ang ulo sang minivan matapos magbungguan ay sa Purok Busay, Barangay Kabug, Bacolod City, kainasang kaagahon. Resulta, ginbawian sang kabuhi ang isa sa mga sakay sang tricycle na si alias Araceli, asawa sang driver sang tricycle na si alias Freddy, nga napilasan upod ang 3 pa ka mga pasahero. Motor kay go naman tanong tutugaw umladaw kay ang linagapok putian mo. Dasig mamay kay kun hinay-hinay lang makita mo wasag ang ulo sang salakyan nga dako to. Sunod sa isa sa mga residente sang lugar,
nakibot sila sang nakabati sang lupok. Sunod sa kapulisan, magadulong kunta ni isang pasahero sa airport ang driver sa minivan. Sang nagliko sa natabuan sa aksidente, hinali na lang kulungan na wadaan sang kontrol ang driver sang nagliko sa nagaluhob nga porsyon sang dalan. Naglumpat ang salakyan kag nagdiretso sa lane sang nasugatan nga tricycle kag nabungguan. Sang may nakita sa nga gina-construct lang nga dalan like may mga balas kag bato dra din may ginpang bungkal nga mga dalan nanda. So ging-crouch niya ang dalan ni opposite direction. Kag amuning gintunaan nga nag-head on sila. Kung basi may mga liabilities mo wala na construct da sandalan basi na may kulangan sila pagbutang sa mga signages. Preso na sa police station 9 ang driver sa minivan. So ang amon nga dlagan normal lang man di man dasig nagtumbo ang akon nga salakyan. Dayon nalupok na to gali akong guma at that time. Biskan ano ko nga balik sa akon nga right lane hindi na sa mabalik. Pasensyaon nyo lang ko kaya hindi ko mangidungod. Madugay na sunod sa mga residente nga ginareklamo ang guba nga dalan. Sobra na sa katuig, may gapon kayo. Damo ganyang malitan. E bisan tanay wala na nila gin siminto ma'am basta tapan lang. Gilayon naman gintabunan sang duta sang barangay ang porsyon sang dalan. Actually nag-stop na tungod nga amo na ang waay kadiretso ang drainage because may mga pamalay to sa unhan nga hindi magpaagi. Di ba, waay pa siya na kayo. Kung baga sa adlaw-adlaw nga agi, nagkala lubak na naka mo na. Padayon nga ginabulong sa ospital ang pilason nga mga biktima. Samtang ginahulat pa sang kapulisan kung magkapasaka sang reklamo ang hinata sa mga biktima, batok sa driver. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, ginpaidalom na sa state of calamity ang probinsya sang Capiz bangon sa epekto sang baha sa naglikad nga weekend. Ini kasunod man sang pagdeklarar sang state of calamity sa banwa sang Panay, Ibisan, Pontevedra, Sigma kag syudad sang Rojas. Sa pinakaulihing nga datos sang Capiz PDRRMO, masobra 35,000 kapamilya nga ginabugusan sa masobra 132,000 ka individual ang apektado sang baha. 40 tanan kabalay ang naguba. Halos 106 million pesos naman ang danyo sa agrikultura nga ginbilin sa pagulan kag baha sa probinsya. Samtang masobra 62 million pesos ang halit sa fisheries. Wala pa madeterminar ang balor sang pondo nga gamiton halin sa Quick Response Fund. Apang sunod sa PDRRMO, mangin prioridad nila ang relief distribution. By this time, ang DSWD naghatag pa sa aton sa 25,000 food packs. So, kinulang natin ang we will decide kung ano ang ating priority needs natin para sa pamilya. Sa dugang nga balita, assessments ng structural integrity sang Iloilo Hall of Justice Building nagapadayon. Pagtukod sang bagong Hall of Justice sa New Lucena, Iloilo, ginproponer sang provincial government. Nakatutok si Kim Salinas live sa Ramon Q. Avancenia Hall of Justice sa Iloilo City. Kim? Jer, tumalin Oktubre 1, tubtob subong adlaw, wala sa gihapon makapanumbalik sa normal ang operasyon diri sa Iloilo Hall of Justice. Inibangod, pending pa ang assessment sa structural integrity sang building. Nakapabilin nga suspendido ang proceedings sa mga korte sa Hall of Justice sa Iloilo City. Inibangod nagapadayon pa ang maid-ed nga inspeksyon sa structural integrity sang building matapos ang linog sa Visayas kag Mindanao sang damnaglang. Suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., nagkadto sa iya si Court Administrator Maria Teresa Dolores Gomez Estuesta kag Region 6 Manager Judge Jenny Ann Logroño kahapon. Iniagod mangayo sang bulig sa lote nga patindugan sang bago nga Hall of Justice Building. Ginpresentar sang gobernador ang 8 ka hektarya nga propiedad sang Iloilo Provincial Government sa Barangay Ginubatan, New Lucena. Ang bakante nga lote ang isa sa mga inisyal nga sites sa tukuron nga government center. We presented it to the Supreme Court yesterday. Ang layout na siya, kasi may site plano na siya. All you have to do is butangan ta sa sandalan, kag umpisahan siya. So again, it's very clear, kung nangita sila duta, mabulig kita. Dugang ni Defensor, ginaplano na nga hindi pagamiton ang Hall of Justice. That's what ang siling. It will not be used anymore. They will rent out, I think. Sanggin padulungan sa news team ang Hall of Justice kay nasangaga. Sirado ang main entrance kag wala man sa ginapahanugutan nga makasulod. Hindi man available ang court administrator.
Apang sunod sa security personnel nga istorya sang news team, may napasa ng assessment sa Korte Suprema. Apang wala sang klaro nga rekomendasyon kung safe bala o kung hindi ang building rason sang suspensyon. Wala nagasabat si DPWH OIC Regional Director Engineer Jose El Fruto sa tawag sa news team sa buong adlaw. Apang sa interview sa iya sa Oktubre 13, may nakita nga litik sa Hall of Justice. Apang hindi man ini makaalarma. Ang isya na natin sa Hall of Justice na wala man, no? May mga makita kita sa mga non-structural members siya. Common lang na, no? Mga non-load bearing na mga walls. Jer, sa karon ginapatagayon ang transaksyon sa Iloilo Provincial kag Iloilo City Prosecutor's Office diri sa lobby sang Hall of Justice. Samtang ginsaylo naman sa ang opisina sang Public Attorney's Office sa Kunpao sa Kasarian. Jer? Madam Ogid, nga salamat sa update. Kapuso Kim Salinas. Mga kapuso, banwa sang Zaraga, Iloilo, may bago na nga mayor kag vice mayor matapos nga nagsumpa na ang number 1 kag 2 SB members sang banwa. Si John Sala nakatuto. Nagsumpa na kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kay inas ang agas ng DANI SB member Jeffrey Silveyo nga bagong alkalde sang banwa sang Zaraga, Iloilo talos kay dismissed Mayor Jofel Soldevilla. Samtang nagsumpa man si ANI SB member LJ Sortigosa talos kay dismissed Vice Mayor Michael Omar Lacson. Ini matapos kay gindismiss ang ombudsman sa Soldevilla kag Lacson bangon sa gidpasaka sa ilang kaso nga grave misconduct ni ANI SB member Andre Bonso Magaysay. We will be starting na sang pag-normalize ng operations ng ating banwa. So, hindi ka mo magkabalaka. Basic services, kung ano mga programs or projects nga ara subong or continuing nga ginahimo, i-studyhan ta kasi kagi hopefully hindi na mahamper bala. We make sure gid nga ang aton banwa mangin transparent and accountable and honest sa people. Lunsay wala pa kuno nakapakig-istorya sa Day Silveyo kag Sortigosa sa mga anay opisyal halin sang na-dismissed ang mga ini. Pasalig naman ni Silveyo nga mas mangin maidiid ini sa tanan nga mga transaksyon sang iya opisina kag sang banwa antes magpatuman sang mga proyekto kag programa. We'll try our best nga all transactions must go through the proper channels kag proper nga procedures. Dugang pa ni Silveyo pangitaan panila sang paagi kung ano ang pwede nga mangin remedyo sa posisyon sa mga suspended nga department heads sang banwa. Naibaloan nga suspended sang alom kabulan ang accountant, budget officer kag treasurer sang banwa tungod man sa pareho nga kaso. Upod kay Hans Tiziano, John Sala. 1 Western Visayas. Mabusog ginsugura na sang COMELEC ang voters registration sa Oktubre 20. Magalawig ini tubtob Mayo 18, 2026. Sa Iloilo City, bukas ang COMELEC sa pagbaton sang reactivation. Pagsaylo sa registration, bago nga magaparehistro kag kun may mga ipakorrect. Yarang registration sa isa ka mall sa Haro nga magalawig tubtob sa Oktubre 24. Masaylo ini sa Multipurpose Hall sa MH Del Pilar, Haro sa Sabado, Oktubre 25. Inigabahin sang satellite registration sang COMELEC at target libuton ang tanan nga distrito sa syudad. Target nga makaparehistro sang 20,000 kabutante. Sa Bacolod City COMELEC Office, may pila lang ka persona nga nagpadulong agad magparehistro sa unang adlaw sang voters registration. Panawagan sang COMELEC nga magparehistro sang temprano, Lunes tubtob Sabado halin alas 8 sang aga tubtob alas 5 sang hapon ang registration hours. Ginaplastar ang COMELEC ukon ang satellite registration sa mga barangay kag mall agad mas madamo nga persona ang magganyat magparehistro. Tungod sa mga kalabigon sa aton nga registration period, mas damo sila time puntani pa lang ang ginhatag sa ila nga para makakatugid. Kag mas temprano, mas mayo gid. Para matapos din sir. Mas mayo nga matapos yun dayon para taway. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pila ka mga Ilonggo, katingala ang pagbutang sang pangalan sang alkalde sa 14 ka sports events sa Dinagyang Festival 2026. Si Kim Salinas nakatutok. Nangin viral sa social media ang post sang head sang Youth and Sports Development Division sang Iloilo City LGU tuhoy sa 22 ka sporting events para sa Dinagyang Festival 2026. Inibangod, 14 sa mga ini ang may pangalan sang alkalde. May nanari-sari nga reaksyon ang mga residente diri. Ginkarismayas ang pila ka mga Ilonggo bangod kuno
Kasubo nga ginalaktan pa sang political branding ang isa kuntani ka religious event. Dapat ikuan nila, itsipuiran nilang ilang alana sa mga sports event. Hindi bagay gidi kay balan mo lain na ang panulok sa mga tao mo. Ang focus religious kag dinagyang. Hindi man nga kay Mayor Raisa la na bla. Di syempre ang daw dinagyang nga na mo kay Santo Niño na mo. Apang para sa estudyante nga si Journal. Para man sa syudad sang Iloilo ang duma-promote ng mga sports ni Mayor. Patag sang opisina, ini ang luyag sa mga private organizers. Wala man kanus ang ihibalo ang alkalde tuhoy diri. Madugay naman kunin nga practice sa mga events sa syudad. Ginklaro man sini kung nga gindilit sini ang post. Suno kay Hungko, ginatugyan niya na lang sa Iloilo Festival Foundation Incorporated ang pinal nga pangalan sa mga sporting events kag sa pagpost sini. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Sa Bacolod City, dredging operation sa Mandalagan River nagsugod na 20,000 cubic meters sang layon kag basura target nga makuha sa suba. Yaring balita nga itong gitutugan. Nagsugod na ang dredging operations sa Barangay 1, Bacolod City kung sa diin ang baba sang Mandalagan River. Gamit ang amphibious dredger sang DPWH-NIR, target nga magkuha ang masobra 20,000 cubic meters sang layon kag basura nga ginatudlo kausa sang pagbaha sa syudad. Nagpatigayon ng LGU sang hydrographic survey kag natukiban nga tuman kanabaw sa suba. Ang Mandalagan River ang ginalutsan sang tributary creek sa Barangay Montevista, Vista Alegre, Bata kag iban pa. Ang ining Mandalagan River, 9 ka mga gagmay nga mga creeks, kag dalagko nga mga creek ng northern part sa Bacolod, diri nagagwa. Sa una pa lang adlaw, madamo na nga basura ang nakalkal. Kadamo magidota kag basura. Sa mga basura, liyog lang nila, may tipunan na lang nila. Nila pagaboy sa suba, tao man Japan man tos. Hindi ka nabunabaw, giti tama o rin damdamo giti ko. Do halos tanan, darig na dito tananay ko, diri ginakanto. Nagalaom ang mga residente sa coastal communities nga masami ginabaha, nga masolusyonan na ang problema. Mga balay ginapagsulod ka tubig. Kapin ba magsugatan na yung baha kag ang karim sang tubig nga dako. Tubig sa kanal man nang gasulod sa amon ta. Kaya ang kakadagnas. Ang iba niya residente may palagtik sa gobyerno. Abay pa obrahon tani sa isakto lang. Isakto lang trabaho. Ang baha, gyapon taga lumapaw. Kadlungon lang nila trabaho. Para wala sila isyo. Magalawig sa pinakasimana ng dredging operation, sunod man nga ipaidalom sa dredging ang iba niya suba kag mga creek sa syudad. Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Pilason nga gindala sa ospital ang isa ka lalaki nga ginkilala kay alias Dodo matapos nga ginbuno sa iya kasilingan nga si alias Gudok sa Barangay Regador, Ibahay, Aklan, Lunes sang aga. Apang pila ka minutos lang ang nagligas ang gindala sa ospital ang biktima, ginpadulungan sang duwa ka abyansi niyang suspect kag kumpronta. Apang ginapahayag sang kapulisan nga ginsulong sila sa suspect, butang nga gintiro ni alias Boy ang suspect. Patal nga igos ang bala sa dughan kag siya ang naangkon ni Gudok. Nadakpa naman sang kapulisan si alias Boy nga magapangatubang sa kaso nga murder. Ginapahayag nga may daan nga hiligutaan si alias Dodo kag alias Gudok. Pag-imbestiga, intiro gali ang kinamatay sa nga muto nga tawo. Pag ang muto ng tawo nga nagakulog, napatay na, bali siya man to ang nagpuno. Mga puso, aray balatayan ang imbagyo ng low pressure area kung LPA malapit sa Taiwan kagin pangalanan nga Salome. Bawang sa bagyo, signal number 1 na sa Batanes.
western portion sang Babuyan Islands kag pati man sa bahin o kon northwestern portion sang Ilocos Norte. Ulihin ni sibratan sa kalayoon nga 255 kilometers north-northeast sang Itbayat, Batanes. Sa subong halos wala ini nagahula. Sunod sa pag-asa, posible sa mga masunod nga oras, magalabay ini malapit o kon maglandfall sa Batanes, subong nga gabi o kon buwas sa kaagahon. Kung kag magapalapit man ini sa Babuyan Islands kag Ilocos Norte buwas. Biyernes ang hapon o kung gabi, yara na ini sa guwas ang PAR o kung Philippine Area of Responsibility. Magluwas sa Bagyo Salome, padayon man ang pagluntad sa northeasterly wind flow kag ITCZ o kung Intertropical Convergence Zone. Base sa datos sa Metro Weather, may tsansa sa ulan sa pinakabahin sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, Patiman sa Negros Island region. Mga kapusong malantaw na umpisa subong nga adlaw ang bagong season sa GMA Integrated News Podcast nga Power Talks with Pia Arcangel. Para sa unang episode ng Season 2, makaistorya ni Pia Sanday Alfonso kag Alexon Hortaleza sang Hortaleza Corporation kag Prime Global. Malantaw ang premiere episode sang Power Talks with Pia Arcangel sa social media platforms sa GMA Integrated News kag mapamatian man sa Spotify kag Apple Podcast. Nadulan sang kabuhi ang duha ka construction workers matapos magkuryente sa Barangay 7, Poblasyon Tigbawan, Iloilo sang Biyernes. Ginkilala kanday alias RJ, 28 anyos, residente sa Barangay Pararasor, kag alias Johnny, 25 anyos, residente sa Barangay Bagakay, Tigbawan ang mga biktima. Sa investigasyon sa Tigbawan Police, nagaobra sang column post ang duha. Manugbuhos na kuntani ang mga inis ng semento sa nagilay ang poste nga ila ginaobra kag nagsandig sa mainline rason nga sila na kuryente. Gindala pa ang mga inis sa ospital sa Gimbal apang gindeklarar nga dead on arrival. Ginbawian sang kabuhi ang 19 anyos nga rider nga si alias Samuel matapos magkabunggo kag magsuhot ang ginamaneho nga motorsiklo sa truck sa Barangay Santa Teresa sa Banwa sa Manapla. Suno sa Manapla Police, nagikan sa Cadiz City ang truck nga ginamaneho ni alias Reynaldo, 52 anyos, nga nagliko pasulod sa transloading sang nagbunggo ang motorsiklo sa biktima sa truck. Madasig suno sa kapulisan ang dalagan sa motorsiklo. Patal nga pila sa ulo ang naagom sang rider nga ginhingagaw padala sa ospital. Nakaistorya na ang pamilya sang biktima sa driver sang truck. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Nadakpan paagi sa warrant of arrest sa kaso nga rape with homicide sanday Rahel Lacorte, 29 anyos ang sitio Diniwid, Barangay Balabag, kag Ronald Saron, 38 anyos ang Barangay Yapak sa Boracay Island, Malay, Aklan. Inimay ka ang tanan sa pag-rape kag pagpatay sa 23 anyos nga Slovak national nga nasapon sa sulod sang abandonado nga chapel sa Boracay Island sang Marso 12. Nadakpan si Lacorte sa Barangay Naluok, Kalibo, samtang si Saron ang naaresto sa Barangay Yapak sa Boracay. Sunod sa Aklan PPO, nangin mahapos ang pagdakop sa mga suspect bangon sa padayon nga surveillance sang kapulisan. Madumduman nga Marso 10 ang una nangin dulaan ang biktima nga Slovak national kag nasapuan matapos ang duha ka adlaw. Na turnover na sa korte ang duha ka suspect. Ay meron pong nilabas na warrant of arrest ang Regional Trial Court Branch 9 ng Kalibo, Aklan. Noong October 20 po, successfully po na-arrest ang dalawang suspects. Sa Bacolod City, mga kapuso, nagdangat naman sa 10,987,000 pesos ang balor sa ilegal nga droga nga nakumpiskar sa kapulisan kadungan sa selebrasyon sa Mascara Festival 2025. Humalin October 1, 2019, 23 ka operasyon kontra droga ang ginkasa sa kapulisan kung saan na-recover ang masobra 1 kilo nga shabu. Nadakop ang 34 ka individual kag 44 ka kasong ginpasaka sa BCPO. Nagapatit kapulisan nga tuyo sa mga durugista nga ibaligya ini sa mga bisita sa syudad sa Tion sang Mascara Festival. They will be expecting influx of people. So, most probably, ang demand bag high. At the same time, ang supply. Sa early pa lang sa atong celebration, may na-arresto na kita nga mga millions of shabu. Mga kapuso, slow protection nga naguba sa Barangay Suhuton, Barotac Nuevos ang 2021. Wala pa sa gihapon makayo. Mga residente kag barangay official gain katingala nga wala madalas ang gintukod nga masobra 72 million pesos nga flood mitigation structure. Apisar na lakip ang barangay sa title sa proyekto. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas.
puno sang tigbaw kag kahilamunan. Ini ang sitwasyon sang pangpangsang suba sa Barangay Sohoton, Barotac Nuevo, Iloilo sa pagbisita sang news team. Suno sa punong barangay, may gintukod nga slow protection project sa pangpang nga sang 2018 ginsuguran. Apang tuig 2021 sang narumpag ang kalamanan nga porsyon sini. Suno sa pila ka residente, nadula ang pagbaha sang nahumanang proyekto, apang liwat nagbalik ang problema sang ini ang narumpag. Ang nibil ka balay ko, nibil ka suba. Di siyempre masaka dayon ang ang tubig Di problema namon. Di siyempre bala kang good nga problema diyan ang gamit ng ginabitay namon. Samtang ini naman ang masobra 72 million pesos nga flood mitigation structure sa kaiping nga Barangay Patag nga nahumaan sa Oktubre 3, 2024. Suno sa punong barangay, dako gid ini nga bulig sa mga pumuluyo. Oras kapag awas ang suba, hindi madali-dali magsaka kay tungod nga mangita lang ang tubi sang manubo nga porsyon nga magasulod. Ang proyekto ang may project title nga Construction of Flood Mitigation Structure along Halaor River, Barangay Sohoton to Barangay Patag, Barotac Nuevo, Iloilo. Apang ang proyekto ang wala man lang sang natukod sa Barangay Sohoton kag ang lokasyon sini ang malayo sa boundary sang duwa ka barangay. Kini sa karon ang ginakatingala sa mga residente kag opisyales sang barangay. Kinanglanong gidaan nga masakop pa kami para kung hindi ko magbahay hindi ba kami maperwisyohan Hindi man kami mamirdihan, hindi ba kami maglutaw sa bahay. Kung masugpunan, mas better gid. Pasalamat gid kami. Para hindi rin masyado makaunamon lupa Pagklaro sang DPWH Iloilo 2nd District Engineering Office, lakip lang ang Barangay Sohoton sa project title. Bangod daagyan maninisang Halaor River. Apang Barangay Pataglang ang sakop sang proyekto. Wala naman sang may masabat ang ahensya kung nga wala pa mapakayo ang nahuuna nga proyekto nga naguba. Gintinguan sang news team nga makuhaan sang reaksyon si 4th District Representative Virginel Biron. Apang wala pa inisang sabat tuhoy sa mga proyekto. Upod Kerumel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nagumpisa na ang proof of purchase promo sa Kapuso Big Time Panalo Season 4. May chance nga magdaog ang mga manugbakal ukon sari-sari store owners. Over 7 million pesos ang papremyo. Apat ang may chance nga magdaog sang tig 1 million sa grand draw. May maswerte man nga tagdaog sang pangkabuhayan package worth 50,000 pesos magluwas sa 1,000 pesos daily kag 7,500 weekly cash prizes. Ang official sending of entries nag-umpisa sa October 18 tubtob December 26, 2025. Pwede maghulog sang entry sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations kag selected outlets sa Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts or scam texts. Tutok lang sa GMA o kung magbisita sa official Facebook page kag microsite sa GMA promos para sa complete mechanics kag announcements. Nalikop naman sa Kasubo ang kalibutan sa Encantadia sa pagtaliwa ni Hara Pirena. Liza de Castro sa episode sa Encantadia Chronicles Sangre Kagabi. Mapusogin sakripisyo ni Pirena ang iyakabuhi para masalbar si Terra Bianca Umali. Ginasalo niya ang palasong nga dapat kay Terra nga halin kay Olgana Bianca Manalo. Wala gilayon matagaan sang tion si Terra nga mabulong si Pirena. Bawgin punggan siya ni Olgana. Panuayhan makaapektong kamatay ni Pirena sa misyon sa mga sangre nga ibalik ang kalinong sa Encantadia. Bantayan inatanan karon 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras sa GMA Prime. Mga kapuso, 64 days na lang, Pasko na. May mo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website, www.gmaregionaltv.com. Pwede man, mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental. Subong man sa aton mga kapuso abroad. Madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkat nga pagserbisyo sa pungso.